Ang sabi ng kahuntahan ko noong isang araw, may isang family daw silang nakasabay noong mid-January doon sa Vancouver na papasok ng Canada at hinold daw ng immigration agent at napansin nila na medyo balisa yung head of the family at yung parents mismo. At nung nagkausap daw sila in English ay kasi hindi naman hindi naman Filipino yung hinold, pero Filipino yung nakausap natin na kababayan natin. Ang sabi niya ay hindi daw nagkakatugma yung papers nila doon sa binigay nila doon sa immigration agent. So ang naging problema nila ngayon ay yung family members. So the family members ay naging malaking issue doon sa pagpasok ng isang family na yon doon sa Vancouver sa immigration mismo. So ibig sabihin na mayroong malaking factor yung family members doon sa pag-i-stamp ng ating, let's say kung ano man yung papers or documents na i-stamp sa, syempre sa immigration na office ng CIC, di ba? Dito sa Vancouver, kaya naman sa Toronto o kahit saan pa mang portal. Ngayon, ang tanong naman ng kababayan natin na yon ay posible ba na ma-decline o kaya naman hindi ka makapasok ng Canada kahit nasa border ka na kung yung papers mo ay hindi nagtutugma, lalong-lalo na pagdating sa pangalan ng family members. Ang sagot ko sa kanya, definitely 101% yes, dahil marami ng mga kaso, sabi ko sa kanya, na yung family members hindi idiniklara at syempre sa hindi pagkakadeklara nagkaroon ngayon ng problema doon sa tinatawag nating amnesty, So, nangangahulugan ngayon na ang pagkakaroon ng papers na hindi nagtutugma ay dahilan para sabihin nila na ikaw ay fraud or something, So, yan po ang ating pag-uusapan at isa-isahin natin, Actually, mayroong mga revisions yan ngayon with regards to yung mga bago-bago o kaya naman yung temporary visa holders kung tawagin natin in layman's terms. So pag-uusapan natin yan at yung ilang mga bahagi na kung saan pwede talaga na hindi ka papasukin o i-decline yung iyong application o kaya naman totally i-deny yung iyong papers pagdating sa mga ganong bagay. So pag-usapan natin yan. Uuwi lang po ako dahil gutom na po ako. Kailangan ko na po ng coffee. Pag-usapan po natin yan sa bahay, At yun nga, sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, yung palang family na yun na nakasabay ng kababayan natin ay nanggaling pala ng Estados Unidos at ang hawak nila ay yung TRV, kung tawagin natin Temporary Residence Visa, at dumaan sila doon sa process na kung tawagin natin ay ETA or Electronic Travel. So ibig sabihin, nanggaling sila ng US, pero sila status doon din na nag-cross dito sa Canada, pero hindi sila nakalusot dahil nga may nakita silang medyo kahina-hinala doon sa papers na natanggap nila doon, So sa bilang ng tao, kasi kulang daw yung tao na dumating, samantalang doon sa application nila ay kumpleto, Ibig sabihin nun. So pwede bang makancel yung visa mo, So tignan po natin. So ayon po sa Government of Canada, there is a new rules to strengthen temporary residence document cancellations and border security and integrity. Noong pinalabas po ito noong February 12 lang, 2025, bago pa lang po ito, Immigration, Refugees and Citizenship Canada o IRCC updated Canada's Immigration and Refugees Protection Regulations to strengthen authorities to cancel temporary resident documents. These changes give Immigration and Border Services officers explicit authority to cancel electronic travel authorizations or ETAs, yung na binanggit natin kanina, and temporary resident visas or TRVs on a case-by-case basis. So nagtataka din ako, bakit nila kinancel yung papers ng mag-anak na yon samantalang okay naman daw yung kanilang documents. At ang sabi nung kababayan natin, inisa-isa pa nga yung mga documents na dala nila at napag-alaman na doon sa mga documents na ibinigay nila ay hindi sila dineclare at doon sa ibang documents nga na binanggit ko na kanina ay may na-declare sila. So ibig sabihin na kung mamarapatin talaga ng isang agent o ng isang immigration officers na o kilkilin o kaya naman halugugin yung
integrity ng papers mo na sinabit mo sa kanila ay po pwede po. So ito na yung nahanap ko na kasagutan doon sa tanong ko rin na kung bakit nagkaganon, ano? Na sinasabi nila na bibigyan pa ng mas malakas na kapangyarihan ang mga immigration agent or officers na tignang mabuti, scrutinize yung mga papers ng mga taong pumapasok dito sa Canada. So, pwedeng kansilahin yung inyong mga papers or travel documents niyo sa mga ganitong pagkakataon. Isa-isahin po natin, ha. Number 1, a change in person's status or circumstances makes them inadmissible or no longer eligible to hold the document. For example, a person provided false information, has criminal history, or is diseased. Kaya napakahalaga na yung mga papers po na sasabit ninyo dito sa Canada, number of families, no? Kung may pagbabago sa birth date ninyo, sabihin niyo po sa kanila. Kung may pagbabago sa address ninyo, banggitin niyo po sa kanila. Halimbawa naman po, ano, na kayo ay magta-travel na ngayon at suddenly, nagpunta kayo ng Japan, for instance. Halimbawa, may 1 buwan pa kayo. And then, naimbitahan kayo pumunta ng Japan for, let's say, 1 day, o kaya naman 2 days, 3 days, a week, something like that. At yung sinabit mo sa Canada ay sinabi mo doon na hindi ka lumabas ng bansa, something like that. So, dapat i-update mo ang Government of Canada na, ito po ng tao na ito ay lumabas ng Canada sa pamamagitan po na tinatawag nating mga web form. Nililink naman po yan, kung nag-apply po kayo at alam po ninyo yung process ng pag-apply dito sa Canada, always nililink po yan ng Government of Canada sa mga links na nasa baba ng letters na nanggagaling sa kanila. At isa nga yung pagpapatunay, halimbawa, inimbitahan ka sa Japan, bago ka pumasok ng Canada, sabihin mo, mag-email ka sa kanila na, hey, nanggaling ako ng Japan at yung sinabit ko dyan ay hindi ako lumabas ng bansa, pero suddenly ay nagkaroon ng invitation ng kaibigan ko, something like that, na pumunta kami ng Japan, kaya nagpa-Japan muna kami. Inform them, no? Halimbawa naman, namatay yung isang membro ng pamilya na pupunta sana ng i-email mo sa kanila sila, i-update mo sila na kayo ay nalagasan ng isang miyembro ng pamilya at i-accept nila yung information ng babaganon. Kaysa naman, pagdating dito, nasa immigration officer ka na, hahanapin yung tao na yun, wala lang pala. Hanapin yung information na yun, mali naman pala. Something like that. So, pwedeng maging inadmissible ka pagdating doon sa tinatawag nating Immigration Canada. The second one, an officer is not satisfied that someone will leave Canada by the end of their authorized period of stay. O halimbawa, nag-travel ka dito, kaya naman nag-visit ka dito. Sabihin na natin na temporary residence visa yung yung papel mo. Let's say, visitor's visa. At nakita doon na parang, hindi naman ito lalabas ng bansa, parang ganon. Nasa itinakdang date, parang ganon, no? So, dapat papatunayan mo yan. Ano yung mga papatunay? Na yung invitation letter, naka-indicatean kung kailan ka papasok at kailan ka lalabas. Halimbawa naman sa ticket mo, dapat back and forth yan. Na kung kailan ka papasok ng Canada at kung kailan ka alis ng Canada. And of course, yung time mo doon sa family mo o sa bansa mo mismo, ano ba yung mga kabuhayan mo doon, dapat mapatunayan mo na talagang babalikan ng Canada. Pero ito yung sinasabi natin, wag kang magdadala ng mga documents na ganito kakapal sa harapan ng immigration officer. Lalong-lalo na kung ikaw ay visitor's visa yung hawak mo. Kasi magdududa sila, bakit nandiyan yung mga papers mo? Balak mo bang i-process yan dito? Baka tatakan lang 5 days pa uwiin ka na, no? Naalala ko, yung isang kababayan natin, yung Filipina, kung makikita niyo yun, binuklat yung yung folder na pagkakapal-kapal, in-invite daw siya ng kanyang sister. So, medyo red flag yon sa mata ng immigration officers, no? Number 3 is the document is lost, stolen, or destroyed, or abandoned. Again, lahat ng documents na matatanggap po ninyo sa Government of Canada, o kaya naman yung documents niyo, you have to secure it. O kaya naman, i-inform nyo sila ng mas maaga na, hey, yung document ko ay nanakaw, ganito, pwede ba ninyo akong issuehan muli? Kung halimbawa naman nag-iisa lang, ay inform them, no? Ahead of time. Laging i-inform nyo sila ahead of time para hindi ng pagdating dito, nakaharap mo na immigration officer, doon ka lang magpapaliwanag. Baka gawin sa'yo inadmissible ka o kaya naman i-decline yung pagpasok mo dito sa Canada. The changes also enable officers to cancel TRVs, ETAs, work permits, and study permits issued to people when, una po, they become a permanent resident. Halimbawa, nung nakaraan, sabi natin, from visitor's visa to work permit visa
to permanent visa, tatanggalin na. Automatic yun. Ano? Kapag magiging permanent resident ka na ng Canada, automatic yun, tatanggalin yun. Pero in a legal matter, no? Legal matter din yung una na binanggit natin, pero ibig sabihin, yung improvement o kaya naman yung development ng status mo ay nandun. Hindi doon sa isa na dinecline ka dahil kulang yung information mo, nagkamali ka, o kaya naman ay fraud, o kaya naman ay hindi ka nagdeklara ng tamang dapat ideklara, parang ganon. The second one, they are deceased or the document was issued based on an administrative error. O kung patay na yung tao, natural, kakanselahin na yun. No? Para kahit saan bansa yan. Kahit sa Pilipinas, di ba? Kapag patay na isang tao, kakansel na yung kanyang mga documents, parang ganon. Yung sa isa naman, pag may pagkakamali administratively, kakanselahin din. Kasi nga, pagkakamali nila yun. Either hindi ka na-issuehan ng bago, kung nasa pathway, ibig sabihin, nasa right way ka naman, i-issuehan ka pa rin ng panibago. No? Halimbawa, na ang dapat yung date mo ay ganito, pero sinabit mong tama, nagkamali yung immigration officer na i-type in yung date na na dapat ay sana tama, pero nagkamali sila. So, administratively, kakanselahin yun, pabibigyan ka ng panibagong issuance, parang ganon, ng status mo kung papasok ka na ng Canada. So, ganun mga matters ang tinitignan ng isang officer ng Canada. Ngayon, halimbawa ako, Kuya Rod, temporary foreign worker ako, o kaya naman work permit ako, o kaya naman ay magiging permanent resident ako pagdating ko dito sa Canada. May chance ba na i-cancel yung status ko pagdating ko dito? At hindi ko dineklara yung anak ko, hindi ko dineklara na uwi ako kung karapat-dapat kang uuwi, parang ganon. Hindi ako nagdeklara ng tama o kaya yung birth date ko. Kaya naman, hindi ko in-update yung mga information na nasa akin ahead of time ng pagpasok ko. 101% i-decline o kaya naman ay bibigyan niya ng justification ng isang officer na bakit hindi nagtutugma. No? Diyan po sila magaling sa totoo lang. Minsan pa nga yung ina-apply namin sa parents and grandparents noon, may hindi nagtugma sa kasal at dun sa birth date ng asawa ko. At tinignan namin, hinanapan kami ng dokumento na bakit ganitong date ito, bakit ganyang date ito yan. Buti na lang yung mga parents-in-law ko ay magaling sa pagtatago ng mga papers na nagpagawa ng affidavit matagal na panahon, at yun yung pinasa namin na hindi nagkakatugma dahil blah blah blah, step 1, step 2, step 3, phase 1, phase 2, phase 3, something like that. In-explain namin lahat doon at naipaliwanag naman at na-justify ng document stamped by a lawyer doon sa Pilipinas at na-justify naman at naging okay naman lahat. Ayun, nakarating na nga sila dito. So, yung mga ganon, mga date, sabi na, mga date lang yan, birth date lang yan. No? Mahalaga po sa mga officer kung ikaw ay nagsasabi ng totoo o hindi. That's why you have to be very careful in filling out yung mga papers na nasa inyo, yung mga IMM forms, immigration forms na finifill upan ninyo. No? So, kung sabi natin, kung may 5 miyembro ng pamilya, ikaw, asawa, 3 anak, isulat mo yon. Pupunta man sila dito sa Canada o hindi, you have to declare them. Para na sa ganun ay makaiwas po tayo sa tinatawag nating inadmissibility pagdating po natin at kaharap na po natin yung immigration officer. Sana po may natutunan tayo sa kwento ng kababayan natin na isinare naman natin sa inyo para sa ganun ay maging jumping board po natin. So maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.